Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So last time ni-review natin itong Sony camcorder. So yan, isa ito, yung model niya ay HDR CX430V. So yan, ito yung model niya. Yan, yung model niya. So ito yung kanyang battery. Then, yung battery pa lang niya ito ay MP FB50. So, yung re-review natin, battery. Medyo mas malaki lang ito. Ito kasi ay yung 50B ay 50, yung ikalawang size ng battery. Kasi meron kasi itong, I think, apat ata. So, NPFB 30, 50, 75 at saka 100. Yung 100 nagbabali na lang, meron nakalagay A ata yun, A sa dulo. So NPFB 50 ay 100A. Kasi meron ata tatlo ata yun. Hindi ko alam kung merong B. So ito yung battery ko. Ginamit ko ito sa isang motocross event buong araw. Itong battery pala ay kung dire-diretso recording, it will last 2 hours na lang kasi nagamit naman to, hindi na masyado hindi naman to brand new eh. So yan, kung makikita nyo, open natin. Then so yun oh, medyo nasa Japanese lang yung language pero okay lang yan. Then yan oh, 2 hours and 8 minutes. So close natin. So bumili ako ng battery kasi yung paggamit ko nito nung isang event, medyo nalulubat na at saka uminit na yung battery at ginagamit kong charge ko siya while nagre-rest ako. So pwede ko kasing gamitin yung camera as a charger. Yeah, ginagamit ko ito. Yan, katulad nito, power bank, magcha-charge na siya. Yan. Pero full charge na yan ha. Full charge na yan. Purchase ko na yan kahapon. So yan. So yung review natin, another battery para dito. Kasi ayaw ko itong masira kasi kung dire-diretso na lang gagamit sa charge na hindi naman siya nagre-rest, masisira yung battery. Dapat kasi i-rest mo. Kung ginamit mo na, after mong gamitin, i-rest mo muna bago i-charge. Yung sa akin kasi yung so filming ng motocross, talagang pagkita ko lobat na, charge ko na lang dyan sabay bag nakin, hintay tayo, tapos kuha ulit, tapos recording. So hindi maganda yun, parang na-exhaust yung battery. So kaya bumili ako ng bagong battery. So ngayon nandito siya. So yan, ito yung order number para lang. So buksan natin. Isang gunting, buksan natin. Yung in-orderan ko pala ito, yung brand nito, hindi siya sikat pero para nagbebenta sila ng mga battery na kakaiba. Kasi mapapakita ko sa inyo. So yan. Meron pang, wala nang pang kasama. Wala nang kasama. Then ito siya. Pating subuksan pa natin. Oops. Check natin kung kakasya ba yung battery. Baka mali kasi yung binigay. Then yan. So yan yung battery. So yan. Nasa isang backbox. So ito yung model NPFB 100D. FB 100. Yun ba to? Yun na ba yun? Yeah, FB. Yeah, FB. Yan, FB. Autocross pa yan, FB. So ito FB 100 or FB 100D. So yan yung package niya. Box, video digital camera battery, Type C USB interface. Yan yung itsura niya. Maganda naman ang packaging. Dito security, ano naman nakalagay? Security and stability. Tawag to, high and low temperature resistance.
pass quality inspection. So wala naman masyado. So ito yung nasa likod. Okay. So ito nasa likod. Battery may present fire or chemical, born hazard, or mistreated. Do not disassemble, modify, do not exist 100% degrees Celsius. Do not crush, puncture, and thermal, keep away from children pack. So, made in China, yun lang. So, okay, buksan natin. Ayan. Yan, dito lang sarap. Ayan, sisira pa yata yung box. Ay, ano ba yan? Yan. So, yan. Yan, yung may kasama siyang USB Type-C. So, makikita nyo kung bakit may kasama siyang USB Type-C. So, USB Type-C to USB-A at yung battery. Yan. Walang ibang manual kundi yung battery lang. So, yan. So, ito siya. So, yan. Ito yung kanyang nakalagay. NP-FB100 battery for Sony. So, yung capacity niya ay 4,590 mAh or 33.97 Wh. 7.4 volts. USB. Then, yan yung mga caution niya. Made in China. So, yan. Ikot natin. Mahaba lang siya. Yan, yung kahaba. At ito, meron siyang indicator. So, meron siyang pause. Pause natin. So, meron pa siyang 3 bar. May nakalagay nga dito, USB rechargeable lithium battery pack. Kasi dito, meron siyang input. So, that's why meron siyang kasamang USB Type A to Type C. So, itong input na to, pwede kayong dito ata mag-charge. At meron din ata dito, meron din USB Type C. I think ito ata yung output. So, yan. Magagamit mo as power bank. So, yan, pwede rin. So, try nga natin. So, kung pwede siyang gamitin to. So, balik natin ito. Then, try nga natin i-charge. Di nag-charge siya. Di na siyang automatic. Baka dapat i-pause. Ayun, no. Magana na siya. Dapat naka-turn on. Baka pwedeng i-turn off ito by 2 tap. Try natin. Hindi. So, 1 tap lang siya. Wala siyang turn off feature. Right, mag-automatic off naman yan kapag hindi na ginagamit. So, okay. So, yan. Pwede natin i-charge. Pwede rin natin i-charge dito. So, tanggalin natin ito para ma-check natin kung ito ba yung kanyang socket. Kasi baka hindi magtugma. So, yan. Pareho naman ata. Yan, pareho naman. Nasa gitna yung pinouts. So, okay. Mukhang pareho naman. So, ang problema lang, medyo mahaba. I think, yan. Times 3 yung haba. So, talaga kapag nilagay dito sa camera, mahaba talaga. So, okay. Try natin kung gagana siya dito. Kasi possible kasi kung hindi yung kumana, yan, wala tayong magagawa. So, try natin. So, medyo malaki lang. Okay? Yan. Ang problema lang kasi dito, wala kasing black. Ito na lang yung kulay nila. Walang ibang kulay, kundi lamang kulay to. Gray? Yeah. Parang gray na may brown. Yan. So, open natin. Medyo malaki na siya. Medyo malaki na. Okay. Nag-open naman. Okay. Yun, no? Hindi nga siya full charge. Yan. Hindi siya full charge. Pero dito, nakalagay, yan, no? 4 hours and 13 minutes. Yan, nasa babaw. 4 hours and 13 minutes.
So well, working naman siya. Pwede ditong meron ditong menu para ma-check ata yung battery. Saan ba dito? Pero di ko lang i-check na lang dito kasi nasa Japanese kasi hanapin ko pa. Kasi pwede mo i-check dito yung battery para ma-check mo talaga kung okay ba yung battery. So pause ko muna at check natin yung battery. So okay mga kasulit. So yan, nakita ko na yung battery info. So meron dito. So eto na mga kasulit. So meron pa siyang natitira ngayon na 2 hours and 33 minutes. So yan, Tsaka nasa 50% na yung battery at compatible siya sa Infolithium. So kasi yung mga battery ganito, mga Infolithium yan eh. Infolithium. So it means okay siya. So about pala dito sa battery, yan. So malaki naman siya. Compatible naman siya kasi lumabas kasi yung Infolithium. Kapag hindi yan lumabas, hindi yan compatible. Baka magka-problema. So labas tayo dito. Labas tayo. So ito pala yung battery niya ngayon ay kayang tumagal ng 3 hours and 3 hours and hindi naman nakikita na iba. 3 hours and 52 minutes. Yan. So it means kahit itong aking SD card na 64 gig kaya din niya. Meron pa akong extra na 4 hours and 8 minutes yung SD card. So yan. So off muna natin para matesting natin yung battery. Kasi idea kasi dito ito na yung pang charge niya. Hindi na gagamit tayo ng hindi na tayo mag-charge via USB. So dito at saka sa DC power jack niya. Meron kasi dito ang DC input niya. So try na lang natin kung pwede naman natin ma-charge siya gamit yung camera. So kuha lang ako ng power bank. Then ito yung power bank. Then lagay natin. Power natin. So ayun, nagcha-charge din Yan, nagcha-charge din siya. So ngayon, ibang cable na lang ang gagamitin ko. Hindi ko gagamit yung kasama niyang cable kasi alam kong low quality yun. So ito na lang, meron ako ditong type C na tsaka gamitin natin ito para makita natin kung ilan ba yung pumapasok sa kanya, kung ilang watts ba yung input niya. So tanggalin muna lang natin. So pwede naman natin i-charge ito kahit nakakabit, pero for safety lang hindi ko i-charge while nakakabit yung battery. Yan, tanggalin natin yung battery. Connect natin dito. So yan, USB. Lagyan natin ganyan. Dito. Then nasa na ba yung saksakan? So pasak natin. So okay. So yan. Yan. So near 2 amps. So 1.8. Kung makita nyo, 1.8. Ayaw mag-autofocus. Yan. Tayo mag-autofocus. So makita nyo naman, near 5 volts, 4.8 volts, 1.8 amps. So near 10 watts. Yan, near 10 watts yung color yellow. Near 10 watts yung kanyang input. So I think yung charging niya nito hindi to pasok sa mga tawag ng quick charge 3.0. So tingnan natin, malalaman natin kung ito pala yung pag-input ng power niya. So doon naman tayo sa output. So ito yung output niya. Meron siya ditong output, pwede mong gamitin as ano ba yan? Ayaw mag-focus. So pwede mong gamitin
as power bank. So off muna natin, tanggalin natin. So pwede natin gamitin as power bank. So tanggalin natin to. Then yan. Tapos lagay natin ito. So hindi siya mag-on hanggang hindi natin pinipindot ito. So yan. So output niya, kaya niya yung 2 amps o 4.8 volts na siya. Merong sag at saka kaya niya yung 2 amps. Sa box kasi maximum lang niya ay tawag nun 2.1 amp lang yung maximum dito. So tayo natin sa yan. So yan o, malapit na mag-off na siya. Kapag bumaba pa yan sa 4.6, mag-off na yan. So yan. So check natin kung meron ba siyang yung output niya dito ay merong quick charge 3.0 or other charging protocol. So hold natin ito. Quick charge 2.0. Wala, 5 volts lang oh. And 3, yeah, wala na. Hindi kasi nag-change, so it means wala. Ulitin natin. So yan, pinutin ko lang to para hindi mawala. So quick charge 2.0, quick charge 3.0, wala din. Hindi siya umabot ng 12 volts or yan, wala. So okay, kung na lang natin nag-off siya kasi wala naman siyang trigger ng ibang tawag nun charging protocol. So okay naman siya. So pwede siyang i-charge, pwede tayo mag-test ng pang-charge. So ito, lagay natin siya dito, then ilagay natin dito sa power bank, and turn on natin. So yun, nagcha-charge na siya. So pwede mong gamitin. So kung di na tayo gagamit ng tawag nito ng charger or via camera pang charge nito, gagamit na lang tayo tulad dito, power bank. Ngayon naman tayo, palagi naman tayo nagdadala ng power bank, di ba? So yan, at saka dito na. So yan, nagcha-charge na siya. So about this guys, ilalagay ko na lang sa description kung saan ito mabibili, at marami doon sa kanila mga iba't ibang battery para sa Sony. I think meron ata din sa Canon. Meron din sa Canon na yung built-in na yung USB Type-C charging. So hindi ka na magdadala pa ng mga bulky charger pang charge pa ng battery. So kahit meron ka ng power bank, yun na lang gagamitin mo, at saka bring ka na lang ng cable pang charge. So yan, ito yung ating review mga kasulit. Okay, compatible siya sa aking kits. Ilagay ko na lang sa description kung saan ito mabibili. Nabili ko pala ito, I think mga 800 pesos. Pero sulit na rin kasi aabot na yung video recording nito more than 4 hours. So guys, dito ko natatapos ang video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!